Parang, ba't ganun? Parang sinadya eh. Kasi parang, ewan ko kung narinig ko lang na may tumulak daw sa kanya, parang ganun yata. Napanood niyo ba yung kay Coach Gabina? Ayun ang pinanood mo. Yun ang gusto mong panoodin, yung mga rant na ganyan. If naka-injured ka, you will always feel guilty. Tama? Okay. Kamusta, Aki? Hindi naman. Ha? Sakit pa? Sakit. Sobra. Pero M lang, di ba? MCL. Grade 2. Major. So, walang surgery, right? Wala naman. Pero Yes. papunta na daw siya dun eh. Ha? Papunta na daw dun, sabi ni Doc. Oh? Parang punit na siya eh. Parang ganyan yung mga punit. Pero Parang, hindi nga is the surgery, di ba? hindi na. Ayun. Actually, ang nangyayari kasi, pati si Lola Baby, si Ate Kay, si Ate Jack mo, lahat sila nagulantang yung sa nangyari sa'yo, di ba? So, pati si ano, so nakita ko yung mga messages nyo. Kasi sa PBA Moto Club naman, tamang kwentuhan lang to. So, asa ka ba? Dito, sa kwarto. Okay. Ano masakit? Nakaano ka, no? Naka-brace ka. Na-brace. Tapos swollen na. Tinanggal ko lang pag nahiga ako. Tapos swollen. Swollen siya. Namamaga Mamaga. pa eh. May pinainom sa'yo. Pinainom na gamot wala, pero tinurukan ako kanina ng, kalimutan ko yung tinurok ni Doc. Parang panghipas, papagaling daw ng fastest, daw, healing daw, ganun. Yeah, so first na, syempre, kinakamusta kita kasi nga si Ate Kay, tawag ng tawag sa amin. Syempre, nakausap mo na yung mom mo, di ba? Hmm, Tapos si nakausap ko. Ate Jack mo, Okay. nakakausap mo naman. Si Lola Baby, grabe. Saka si Lola Ernie. Parang hindi yata natulog eh. Sa Oo. pag-aalala. So, itong video na to, syempre, lahat naman sila, ano, yung Willow Willow Lingo Lingo, nakausap mo, Weloling. oh, nakausap mo na siya. Actually, hindi niya ako nakausap ng personal. So, nag-message lang siya. Ako kasi, nakita ko rin yung message niya. Actually, ka-message ko rin siya. So, sabi ko sa kanya na, syempre, as a fellow basketball player, kahit sang anggulo, kahit kanino mo itanong, pag marunong ka sa basketball, never natin gusto i-hurt yung kalaban natin in na magkaka-injury siya. Tama? Hmm. Right? Pero kasi sa sequence ng nangyari, syempre naka-injured siya. Hmm. At kahit kanino mo itanong, kahit sinong basketball player sa buong mundo, college ka man o pro ka man, if naka-injured ka, you will always feel guilty. Tama? Hmm. Tama? Kasi syempre yung mga sa ako sa 10 years sila JJ 17. So sa pro stint ko, may mga naka-injured like like may example si Mick Pinisi. Alam mo yung nangyari Yun, kay Mick Pinisi? yung like, mga comment, Mick Pinisi daw. Yeah, so Tsaka si, si Mick Pinisi na injured niya, lifetime pinagdaanan nung naipit niya. Pero si Mick Pinisi, grabe yung guilt niya sa sarili niya. hmm, Na hindi niya sinasadya, pero sa tingin ng mga tao, ginajudge siya na sinadya niya. So may possibility, yun din nangyayari kay Lingo-Lingo ngayon. hmm, Dahil for sure, syempre pamangkin kita, family ka namin. Pero sa side ko kasi, um, nadag-anan ka niya, pero ayaw ka niyang ma-injured. hmm. Right? Tama? Yun din ba anong pananaw mo? Sinadya niya ba? Kasi yun yung haka-haka ngayon eh. Sinadya niya ba o hindi? Niya sinadya. Hmm. Ano? Kasi sa akin, nung una, parang syempre, sa emosyon ko,
Parang, siyempre, nauna galit ako eh. Nung nasa Davao to, nagwawala ako na. Sabi ko, ba't ngayon pa kasi parang ito yung breakout game ko na ang ganda na nilalaro. Parang, yun nga, lamang sila ng 21. Tapos, nababa namin ng down single digit. Tas parang naka 9 straight points ako nun eh. So, sabi ko, kumbaga, kuha ko na yung kumpiyansa ko, ganun. Tapos, syempre, nung una, sabi ko, parang, ba't ganun? Parang sinadya eh. Kasi parang, ewan ko kung narinig ko lang na may tumulak daw sa kanya, parang ganun yata, yung sabi niya. So, agad kong chinek yung phone ko, yung, syempre, lumabas agad sa internet, sa social media yung video na nangyari na parang wala naman tumulak sa kanya. So, syempre, nung una, yung sa emotion ko, parang, ano nga, yun nga, na parang intention niya. Kasi syempre, parang galit nga ako, parang gano'n. Pero, sa mga katagalan naman, parang ngayon, na-realize ko naman na, syempre, kahit ako, nangyari din sa akin yun. Kunyari, siya yung na-injury ko. Di ko rin naman intention para gawin sa kanya yun, di ba? So, ayun. O, kasi sa atin, especially tayong mga nagbabasketball, kayo, nag-i-start pa lang yung career nyo sa college. Kami, natapos na kami. We will always grab the ball kahit may maipit tayo eh. Mm, Pupuntahan natin yung bola kahit may maipit tayo, kahit may madaganan tayo. Yun nga, I mean, ang nangyari din kasi, meron din kasing lumabas na si Gabina, si Coach Chris Gabina, mm, ay nag-rant sa mga referee. Sang sabi niya, yan, may mga English eh. Siyempre, social yung Chris Gabina. English sila. yung rant niya eh. Pero nag-apologize naman siya. Sabi niya, nag-apologize ako sa UE community dahil sa outburst ko. Lahat may emotion. Nanay mo, lola mo, tita mo, emotional lahat. Pati mga tropa mo sa bayanan, gusto sugudin si Lingo-Lingo eh. Alam ko yan kasi alam ko grabe ka kamahal ng mga taga-bayanan sa lugar nyo. Alam ko kung paano kanila mahalin yung mga tita mo, kami yung family mo. Kaya alam ko running emotion sila at ikaw lalo. Dahil nga syempre sabi mo nga pinaghirapan mo yung the whole year na Mm, nag-residency ka tapos ngayong first half pa lang. 'Di ba? Ako naniniwala ko yung Lasal papasok pa kayo ng Final Four eh. Kahit ano ba yung standing nyo? 3-3. Oh, kaya yan kasi I remember nung nag-champion kami before 4-4 kami. May isa kaming season, 4-4 standing namin nag-champion ang Green Archers natin, Lasal. Hindi ko na maalala kung anong season. So, sa 4 season ko, yung isa dun, sa 4 na season ko. Mm, Kaya, kay Coach Chris naman, nag-outburst din siya ng emotion niya dahil emotional pa siya ng araw na yon. At di mo rin mm, masisisi si Coach Chris kasi ikaw ba naman 0-6 ka sa UAAP, masakit yun. I mean, hindi ko siya na-experience mag 0-6 sa UAAP pero if ikaw yung coach, kala mo mananalo ka na 21 and mm. everything. 21 yata lamang nila tapos Third natalo quarter, nyo. 21 ng third quarter. Oh, so hats off din kay Coach Chris. Pinagtatanggol niya rin si Lingo-Lingo. Which is Mm, yun naman ang trabaho ng coach, 'di ba? mm, Hindi mo naman hindi tayo kami lalong yung mga lalong mga nanonood sa UAP. Binabash din si Coach Chris. Binabash si Lingo-Lingo. Bakit daw ganun yung coach? Well, nasa character niya eh. Ako for me, character niya 'yon. Ikaw anong masasabi mo kay Coach Chris? Nakita mo 'yon, sigurado, 'di ba? nakita ko pero yun nga, syempre siguro emotional lang din siya sa nangyari na ayun nga parang parang ang sabi niya kasi parang talent versus talent na lang eh. So parang nang decide daw ng games yung referee. So syempre no ko naman ako dun eh. Hindi ko na rin alam yung huling nangyari kasi di na ako nanood ng laro eh. So nakita ko na lang din yung sabi Ang nga un- nila overtime. Tapos ang di ko na under ang understanding ko, sinuspend yata siya ng 3 games. yun na yung ano, parang after na nung, parang kanina lang siya yata na suspend. Si Commissioner Jai Reyes yung nag-decide yata nun. So, for your side, syempre nag-apologize na si Lingo Well, Lingo. Tapos si Coach Chris nag-apologize na rin dahil sa outburst ng emotion niya. Do you think
on your side, worth it or karapat dapat bigyan ng 3 game suspension yung Lingo-Lingo? Knowing na 0-6 sila, ha? 0-6 sila, tapos yung, isa ba siya sa mga main scorer? Siya yung main guy sa UE. So, Main guy. for your side, as ikaw yung naipit ni Lingo-Lingo, do you think deserving si Lingo-Lingo dun sa 3 game suspension pla? Para sa akin, siguro, yun nga, para sa akin is, kung, kasi di ba syempre, ang ano naman ng mga tao, sinasabi nila na sinadya or hindi sadya. Pero sa perspective ko is parang, kasi syempre, tingin ko, nagpalaki na rin sa UAP yung social media, eh. That is true. Parang ang dami na rin nag tumatawag sa kanila. I mean, parang daming nang nagko-call sa kanila na ba't ganito yung parang yung sistema, ganito ganyan. So, for me, syempre, as a player, ayoko rin naman mangyari sa akin yung suspension, eh. So, syempre si Welo naman na parang di naman siya ganun na tao. Tapos mayroon pang nag-message sa akin na yung family niya, ewan ko, tito or kapatid niya yata, na humingi ng pasensya na hindi naman daw ganun si Welo, ganito, ganyan. So, for me sa akin, siguro, hindi siya, parang hindi siya, ano ba to, parang, hindi siya, ano, kalimutan ko yung tawag, hindi siya, parang ako for me, parang di na rin ako pabor kasi nga, yun nga, I mean, isa siya sa main guy ng UE. So, inaasahan din siya ng UE. Hindi dahil sinisave ko yung sarili ko na gusto ko siya masuspend or maban lifetime, pero syempre alam ko galing din siya sa probinsya. Parang syempre nakipagsapalaran siya dito sa Manila para mapakita yung talent niya. So, ngayon naman, yung puso ko is, ano na, parang magaan na. Kumbaga, pinagpasa Diyos ko na lang din lahat kung anong mangyayari. Then tumawag na rin ako kay God na kung anong pinaka talagang plano niya para sa akin, yun na lang din yung susundin at gagawin ko. So, for me kay Welo, ano, yun nga, parang kung mababago man or hindi na yung suspension, is yun lang, I mean, tanggapin niya na lang din. Pero sa akin, hindi ako parang naging pabor dun sa nangyari sa kanya. Yeah, I agree din. Actually, kung makikita ni Commissioner Jai Reyes to, syempre nakakalaban namin si Jai Reyes before, di ba? So, I think medyo harsh yung 3 game suspension. Knowing nga na 0-6 pa yung team niya. Mm. And sa college kasi, ang bilis lang yan eh. Di ba? Mm. Imagine mo, yung 6 Sabi, weeks na parang ano mo. December first week yata, tapos na finals na yun. Parang, ganun. So, Kaya, kung makakalaro daw ako, kailangan makaabot ng finals yung Lasal. So, ayun. naniniwala pa rin naman tayo. Animo pa Oh, rin. Animo spirit natin. Tayo yung Hinebra ng UAP. We don't say die, my friend. mm, Ang message sa akin ni Willo Lingo-Lingo, I feel sorry po sa mga nangyayari. I didn't mean to do that naman po. English pala to kahit galing probinsya, di ba? It was an parang school accident. yata. Hindi po ako ganong klaseng player. Gusto ko lang din po maglaro. Pero sa mga pangyayari, inaamin ko po na mali po ako. So, yun yung message niya sa akin. Mm, So, hindi niya talaga sinasadya and yun nga, frustrated siya sa mga nangyari. And, well, napaka-unfortunate kasi nga, lalo kami. Ako nga, manonood nga dapat ako uli ngayong manonood kami versus UP. So, mm, hindi na ako manonood. Eh, ikaw lang pinapanood ko din. Ha? mm, Okay? So, ano, imagine mo, MCL is, ako for me, parang sa napanood ko, okay na sa akin yung MCL eh. Hindi kasi surgery. Imagine mm, mo, ako, 4 na surgery ng tuhod ko. Lahat yun, major surgery. 3 ACL, isa meniscus. So, yung mm. career ko sa PBA, paulit-ulit lang yung injury ko. Ang suggestion ko at ang comment ko sa'yo, at dapat sundin mo, huwag mong mamadaliin bumalik. Ipo-focus mo yung sarili mo mag-rehab kasi yan din yung mga naging sakit ko before. Akala ko okay na ako.
Kasi Mm, before, yung ACL, 6 months lang eh. Ngayon, 1 year na. Imagine mo mm, kami, 6 months. May masakit pa yun eh. Nilalaro na namin. So, ang gusto ng team, especially pag nasa pro ka, gusto nila maglaro ka kagad kasi pinabayaran bayad. ka eh. Bayad ka eh. Mm, So, ikaw naman na medyo hindi nag-iisip, ako hindi nag-iisip, laro agad ako. So, yun, ang mm, mangyayari, mako-compensate yung kabila kasi inalalayan ko yung may sakit, may mga masakit pa. Kaya ikaw, di ba sinabi ko sa iyo nung sa ano ba yun, sa calc mo, mm. huwag mong ipilit, di ba? Huwag mong madaliin. Dahil, syempre, bread and butter natin yung katawan natin eh. Ikaw lalo, nagsisimula ka pa lang, Opo. di ba? Pero yung nangyari, wala eh. Loose ball eh. Hindi mo talaga mapoprotect yung sarili mo eh. Dadaganan ka talaga eh. Di ba? Kahit sabihin na protect yourself at all time, naka loose ball eh. Nakaiwan yung paa mo dun eh. Mm, Alam mo yung totoo. reaction ni Ate Jack mo? Napasigaw siya eh. Nasa restaurant kami, nanonood kami ng game. Imagine mo tahimik yung restaurant. Sumigaw siya. Ang parang alam mo yung parang lahat ng tao nakatingin sa kanya, parang may nangyari. Ganun yung nangyari kay Ate Jack mo, lalo na sa mami mo. Nakikipag-away pa sa social media. Mm. Si Lolo Ernie, saka si Lola Baby, nakikipag-away sa social media. Manonood sila ngayon. Pakisabi sa kanila na relax lang sila. Basketball to, physical game to. Ikaw na Ganun talaga. magsabi. So mapapanood nila to. Ikaw sabihin mo kay Ate Kay, kay Lola Baby. Siyempre, ganun talaga na siyempre sa larangan na ginagawa natin sa basketball is contact sport. Talagang pag naglaro ka, asahan mong may makakatama sa'yo, di ba? May mangyayaring di maganda. So, huwag kayong mag-alala kasi gano'n naman talaga. Hindi lang naman sa akin nangyari to. I mean, hindi pa nga ito yung worst na nangyari. Marami pang mas worst na nangyari sa mga ibang player. So, kumbaga, parang sa pamilya natin, first time lang din nila nakita na gano'n. So, and first time lang din sa akin na nangyari yun. Kaya, habang di ba, natamaan na yung tuhod ko tapos tumama pa siya sa sahig. Sobrang, yun lang yung impact niya. Pero hindi ko na naramdaman kung may nagpap kasi parang sobrang sakit ng pagtama eh. Tapos, yun, parang habang nasa sahig ako, sabi ko, ayoko na maramdaman yung ganong pangyayari ulit. Sabi ko ganun, parang ayoko na mag-basketball. Sumisigaw ako dun na ayoko na. Sobrang sakit. Di ko na sabi ko sa kanya, nangangalay na. Di ko na maramdaman yung right leg ko. Yung right na katawan ko. Sabi ko, nangingimay na ako. Tapos, pinapakalma lang nila ako. Tapos, isip ko lang talaga nun, parang ayoko na maglaro. Sabi ko ganun. Pero, pang medyo kumakalma. Huwag akong operahan kasi pag operahan ako parang yun nga 1 year, mas malaki yung mawawala sa akin. Parang 1 year ako mawawala daw ganun. Ito yung rehab process yung mahirap din. Natatakpan mo yata kiyan yung volume mo. Okay Yan. na, tito. Ayan, okay na. So, parang yun nga, yung sabi ko, pinagdasal ko lang na wag ako magre-rehab kasi, I mean, wag akong operahan para hindi ako sit out ng 1 year and makapaglaro pa ako next year. And so, yun, parang pumunta ako ng hospital nun eh. Parang ito yung nangyari. Then, nag-waiting ako, MRI ako. Sa So, yung Makati Med. Lasal, Makati Med, Makati Med ng Lasal eh. unang MRI ko, parang 20 to 25 minutes. Lumabas ako, tapos nag-waiting ako. Biglang dumating si Doc Castro kasi hindi naman siya pumunta. Then, sa bahay siya, parang may contact person lang siya doon na assistant niya. So, bumalik siya kasi parang ang weird daw. Kasi parang walang nakita sa MRI ko. Parang clear. So, parang napa-yes ako. Parang sabi ko, yes, makakalaro pa akong ganun. Dumating siya mga 15 to 20 minutes after nung MRI ko. Chinik niya na yung tuhod ko. Yung parang, diba tito, yung usually na ginagawa pag nalaman ng ACL. Oh, parang Yung ginaganon yung parang ginaganon. So, chinek niya, sabi niya, oh, ang luwag. Tapos hindi ako umaaray kasi kaya ko. Parang hindi naman ako nasasaktan eh. Nung pauna. Tapos nung pinaside niya na, kasi hindi niya makita kung nasaan daw yung parang punit or yung bali nung sa MCL o yung tear, hindi niya makita. So nung pinaside niya na yung
Parang itong tuhod ko, parang ito. So, ito. Parang, parang yung pinasay niya ng pag ganun, pag ganyan. Doon na ako nasaktan. Parang pinaganon niya na. Kasi yung normal na ginagawa, hindi naman ako nasasaktan. Sabi ko, okay ako, Dok. Nung pag ganun na, doon na ako sobrang nasaktan. Tapos sabi niya, MRI ka ulit. So, nag-MRI ako ng ibang angle naman. So, doon na nakita na, yun nga, MCL to. Sabi ko sa kanya, Dok, isa lang agad yung tinanong ko sa kanya na, Dok, operahan ba ako? Sabi ko ganun. Sabi niya, hindi naman, pero kumbaga, i-compare mo kay Mason yung injury mo, kay Mason Amos, is mas malala daw yung sa akin. So, ayun, sabi niya 6 to 8 weeks daw. Yung para makabalik daw. Oh, welcome, JJ Helterbrand. Nakamute ka. Uy, Jay, yung bata natin na injured. Nakita mo Kuya, ba? Uy, Helterbrand. Nakamute ka eh. Ha? nakamute. Di marunong. Astro. Yan. Okay na? Hello? Ah, okay na? Nawala ulit. Teka. Yan. Yun. Oh. Okay na? Okay, Mr. Helterbrand. Na-injured yung Oo. bata natin. Oo nga, ayokong panoorin eh. Hindi ko Pero nakita pinapanood eh. mo. Hindi, ayoko nga panoorin. Ayoko makita yung ganun. Oh, oh, pag ano, pero you think sa mga sequence, you think yung lingo-lingo sinadya niya ba o hindi? In your perspective. Hindi ko nga nakita. The whole incident, hindi ko pinanood. Ayoko kasi makita yung mga ganyan eh. So, anong ano yung suggestion mo kay Kian? Siyempre, eto kasi ang scenario niya. Nag-residency siya for the whole year just to prepare Hmm. for this year. Hmm. And then, ngayon, na-injured siya. So, ano ang magbibigay mo na advice, brother? First, okay yung unang ano mo, nagdadasal ka, pray, man. I mean, ganyan talaga eh. It's part of it's part of basketball talaga. You never know. It's never guaranteed na hindi ka may injured. Um, it's never guaranteed you're gonna be healthy. Ganyan talaga eh. It's part of basketball talaga. So, sa akin lang, don't lose hope, don't be discouraged. Kasi bata ka pa eh. You're gonna be able to recover from that. Um, there's a lot of players that get injured and come back stronger. So, yung advice ko sa'yo is to pray and then take your rehab very seriously, Make your legs stronger than it was before. And then use that time to work on your game, kung ano yung mga weaknesses mo, and uh ask God for guidance, Use that time to also get closer to God, you know what I'm saying? Kasi alam naman natin, it's ano eh, si God naman responsible sa career mo. He's the one that's gonna give you blessings to be able to play 2 years or 20 years. Diba? So, just take it day by day, bro. I know it's frustrating. Syempre si Rico makaka-relate dyan kasi buong career niya, injured yun eh. Diba? Hindi naman. In 10 years, half. 5 years injured. 5 years Oh, tayo naglaro. that's what I'm saying. That's frustrating, bro. 5 years injured ka. Yeah. That's so frustrating, man. Alternating ba yun? Gaganda laro mo, mas injured ka ulit. Oh. Gaganda laro mo, may injured ka ulit. So, yung mali ni Rico, bro, he rushed his rehab process. Mm. Don't do that, man. Make sure you're 100%. Don't be pressured by your coaches, your teammates, the management. Kasi ganun nangyari kay Rico, kaya hindi siya naka-fully healed. Every time na-injured siya, he would come back 2, 3, 4 months before he should have. Ayan, ganyan nangyari. Tuloy-tuloy yung injury niya. Hindi naka-recover yung joints niya, yung muscles niya. And yeah, it ended his career because of pressure to come out on the court. So for you, bro, just make sure that you're fully healed, man. Make sure na 100% ka para Sige, hindi maulit. Kasi okay. mangyayari dyan, Kian, magko-compensate yung kabila. Yung kabila naman yung ma-injured.
Hmm. So make sure you're fully healed. Make sure your muscles are strong around your knee. Para pagbalik mo, bro, back to 100% ka. And you can play like you've been playing, man. So, Bibigyan pero kita don't be ng ano, discouraged. bibigyan kita ng true story. Hindi ang owner or coaches or teammate, hindi sila magsasabi sa iyo, pero uutusan si PT. Si PT ang magsasabi sa iyo na pwede ka na, okay ka na. Pero sumatotal, ang mangyayari dapat, alam mo yung capability ng katawan mo, alam mo yung sa sarili mo pagka pain-free ka na sa lahat ng movement. Hmm. Ikaw makakapagsabi dahil katawan mo yan. Hindi ang doktor, hindi yung MRI, hindi yung PT, hindi yung coaches, hindi yung mga teammate mo. Ikaw, nag-iisa ka lang, sarili mo. Pero minsan, um, you want to get back on the court so bad na the time that it feels good, pero you're still not supposed to be out there. Pero it feels good na, di ba? You're thinking, okay na to kasi it feels good na eh. Oh, Pero the yung suggestion ng PT, wag mo na go for another 2 months. Pero ikaw nagmamadali ka kasi gusto mo na maglaro eh. Inip na makabalik. inip ka na eh. Di ba? That's happened to me before. And then ano nangyari? Boom, injured ulit. Kasi gusto talaga bumalik. Kasi boring ang rehab eh. Sobrang Boring. boring. Tapos, naiinggit ka, nakikita mo yung mga teammates mo naglalaro. They're having fun, they're enjoying. You're like, damn man, I want to join, I want to play. So, kailangan mo kalabanin yun, Kian. Just make sure na talaga 100% ka, bro. Para pagbalik mo talagang tuloy-tuloy na yun. You know what I'm saying? Alright, Key. Thank you. Syempre, may decision ka na for next season, Hmm. right? So, i-declare mo na ngayon. Sa mga Ah, kalasal-lasal community natin, ano bang decision mo next year? syempre, Uy, ako. uy, 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 ano to, ano to? Hindi, gusto ko, syempre, maglaro pa ng isa kasi nga sobrang nabitin sa season. Lalo nung game against UAs, parang nakuha ko na yung kumpiyansa ko talaga. So, ayun, parang sobra akong nabibitin talaga kasi mayroon pa kaming 8 games, 9 games sa elimination So, meron pa kami na ititirang last game sa first round, then may 7 games pa kami sa second round. So, sa akin, parang gusto ko din talaga bumalik na mas maipakita dun sa dati kong pinapakita na, yun nga, parang sabi ni kay JJ na i-work ko yung mga weaknesses ko and mas, syempre, yung rehab ko, mas ayusin ko. So, ayun. Syempre, maglalaro pa din ako sa Lasal. Pusin ko yung last year ko para mas maganda yung pakita ko for next year. Last year na Okay yon. yan. May play, Last year, tayo kasi may 5 years playing years tayo sa college, di ba? so Tama? nakatagwa ako sa NU, then nag-transfer ako, residency ako ng isa, so counted yon bali, ngayon yung pang-apat ko, so pang-lima next year. So, So, natapos mo yung 5 years. mm, Tatapusin mo yung 5 years sa Lasal na playing year. mm, That's good. That's good Okay news yan, sa Kian. mga Lasalista natin. O kasi hindi pa ako nakapanood ng ng college. So, para next year panoorin kita. Bigyan mo yeah, Samahan kami mo ako, ticket Rich, ha. ha? Bigyan mo kami ticket ni Tito JJ ha. sige. Masaya daw manood ng college basketball eh. Hindi ko pa na-experience eh. Pangarap kasi ni JJ maging Lasal Green Archers. Mm, Yun yung ano niya, yan yung what if niya. Kung tinuloy niya maging Lasal, kung naging ka-teammate niya sila Mike Cortez before. Meron kasi siyang story na dapat maglalasal siya. mm. So, saan siya nag-school nun? Pwede ba hindi mo siya napag-school sa Philippines? Hindi, diretso ako sa pro eh. Oo, nag-pro agad. Dapat sila ni Mark Gagiwa magiging Lasal kasama si Mike Cortez. Si Ah, Mark, dapat Lasal din eh. Kaso nga, hindi sila tumuloy. Kasalanan nila. Hindi sila naka-experience maging Green Archer. sobra, Okay. sobrang saya. Di Sobra. ba? Ang ano natin, I rather be green than be blue. Magsuot na ng lahat, wag lang blue. Yan.
Pag Nakita ko, nagsusod, boy. Alam mo, kawawa si Jacob Cortez. Nakita ko yung hug niya, nakahiga ka. Sobrang kasi, lungkot ng bata, ng anak ni Mike Cortez. Si The Cool Cub. Kasi parang kayong dalawa na yung 1-2 punch ng Lasal eh. Tapos mm, biglang may iwan mo pa siya. Di ba? Anong message mo kay The Cool Cub ngayon? kay Jacob, Mhm. uy, wala na kasi, kumbaga, sa kanya na yan lahat. Kumbaga siya na yung maging hero or ano yung sinasabi nila dito, hero or, Zero or hero? oo, yun na, siya na magpapanalo, siya na rin magpapatalo kasi, so, kaya niya na yun. Diyan din naman si Mike Phillips eh. Oh, that's my boy, Mike Phillips. Grabe yung galit niya kay Lingo-Lingo, kaya nga lalong na ano eh. Lalong natakot yung referee. Galit na galit So, si Mike Phillips eh. nagpapala siya dun eh, sa loob. Pero I'm sure nung nahimasmasan si Michael Phillips, na-realize niya na I think hindi naman sinasadya nung Lingo-Lingo. Hmm. Part of the intensity ng game. Kaya Jay, try mo panoodin. Panoodin mo. Grabe ba yung Hindi, nakita ko pasahili sa eh. mga nakita ko sa mga ano eh sa FB pero hindi ko pinapanood eh. Na ano ako eh baka ayoko kasi nakita lang ng pagkilala ko. Ayoko makita yung mga ganyan eh. Pero try ko kasi para alam ko nangyari. Ang special mo, Ki. Siya lang. Manonood siya dahil special ka. Itatry niya. Kasi Pag yung sa mga amin, ayaw ganyan, niya panoodin. oo, pag injuries, pag ganyan, ayoko talaga sa mindset ko yung mga ganyan eh. Alam mo yun? Ayoko nakikita na injured yung mga player. Yung kay ano nga, kay Paul George, hindi ko Hmm. pinapanood yun. Hindi ko pa nakita yun. Yung dati, ayoko eh. Okay? May question ka ba, Mr. Lamberto? Napanood niyo ba yung kay Coach Gabina? Ayun ang pinanood mo. Yun ang gusto mong panoodin. Yung mga rant na ganyan. Anong masasabi mo doon? Hindi, napag-usapan na namin kanina. Ikaw, anong masasabi mo? Ah, ako nakita ko yung passion ni Coach eh. 'Di ba? I like coaches that take up for their team like that. You know what I'm saying? I agree. Hmm. So, kitang-kita mo na gusto niyang manalo. Ayaw niya yung feeling niya na dinadaya siya kahit small school sila. 'Di ba? And pinagtanggol So, niya yung player niya. oo. Yun ang maganda sa coach na ganyan. Maano ko sa kanya, yung parang gusto mo siya lalo ipanalo. 'Di ba? So, um, pero hindi ko rin napanood yun eh. So, di rin ako makakomment ng ano. Ikaw napanood mo ba yung incident? Hindi, ang ano ni Coach Gabina, yung sinuspend, tinanggal sa game si Lingo-Lingo. Oo nga, Hans. nakick out siya. Actually, Oo. dito kasi, ang nangyari doon, kaya siya na out of the playing court kasi may technical na siya ng una. Second na yon. O kumbaga, na-technical siya for taking a foul, then po siya. So, di ba pag dalawa, automatic out of the playing court na. So, siguro kung hindi siya na-technical ng isa, tas kung yung tinawag sa kanya is po lang, hindi siya mawawala.